Update tungkol sa investigasyon at mga suspect sa Mindanao State University bombing sa Marawi City. Ating pag-uusapan kasama si Police Colonel Jean Fajardo, hepe ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel Fajardo, magandang tanghali po. Colonel Jean Fajardo. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Asset Weng. 0.7%. Ma'am, request lang po namin na hinaan po siguro yung radyo o telebisyon sa tabi ninyo kasi nagfi-feedback lang po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright. Colonel, natukoy na po ang dalawang suspect sa Marawi bombing. Ano po ang pagkakakilanlan ng mga ito? Yeah, yes, ma'am. Tama po. Nakilala na po yung dalawang suspect po sa bombing incident. Base po yan sa mga testimonya po ng mga witnesses. Pati na rin po doon sa mga na-recover po natin ng mga CCTV footages kung saan malinaw po nating nakita na pumasok po itong dalawang POIs po natin sa loob po ng MSU at bago po sumabog po yung itinanim po nilang IED ay lumabas po sila mismo ng MCU. So, ma'am, batay naman po sa inyong investigasyon, ano po ang background nitong dalawang suspect? Sila po ba ay nasa listahan, nasa inyo po bang road gallery, or nasa under investigation naman din ng AFP? Itong dalawang POIs po natin ay mga miyembro po ng Dawla Islamia sa grupo po ng Mauti Group at pareho po ito na meron pong mga warrants of arrest for murder at mga involvement din po sa mga previous bombing incident, particularly dyan po sa probinsya po ng Lanao del Sur at Lanao del Norte po. So ma'am, paano kung sabi niyo po may mga kaso sila, so bakit po sila nasa labas? Yes, ma'am. Yung kanilang mga kaso po ay doon sa mga previous involvement po nila before at hindi pa po sila nahuhuli. Bagamat kaya po tayo may mga kopya po ng kanilang mga litrato ay dahil na-identified po sila previously. Kaya nung ipinakita po natin itong mga mukha nila doon sa mga witnesses na umattend po nung sa MSU ay readily na-identify po nila. Kaya ongoing po ma'am yung pursuit operation po natin para po mahuli itong dalawang POIs po na na-identify natin. Alright, so mga wanted na pala po ang mga ito. Tama po, ma'am. Okay, ano naman po ang naging assessment po ninyo ng PNP sa CCTV footage na nakuha mula po sa labas ng gymnasium bago ang madugong insidente? Doon po sa mga na-recover po natin ng mga CCTV footages outside of MSU, ma'am, ay nakita po nga natin yung mga dalawang POIs po natin na fitting the description ng mga ibinigay po sa ating description ng mga witness po natin na nagsisimba during that time at kitang-kita po doon na mga bandang 6:27 nga po ay papunta na po sila sa MSU's gymnasium at nakita nga po doon yung mismong papasok po nila sa MSU gymnasium na mga around 7:03 a.m. At kitang-kita din po doon nung umalis po sila yung dalawang POIs po natin na mga around 7:11 a.m. po palabas. At nakita din po natin yung isa doon sa POIs na tumawag sa kanyang telepono bago po sila umalis that may have triggered po yung IED na sumabog po doon sa loob ng gymnasium. At pagkatapos po noon ay nakita rin po natin sa CCTV yung pagtakas at pag-alis po nila doon sa crime scene. So ma'am, sa ngayon po, ano po yung susunod na hakbang ng Philippine National Police para matuntun itong kinaroroonan ng mga suspect? At saka, dalawa lang po yung identified. Sigurado po may mga kasama pa po yan. Yes, ma'am. Maliban po dito sa dalawang persons of interest po natin na na-identify na natin base po sa witnesses accounts and CCTV footages, may isa pa po tayong individual na hinahanap at iniimbestigahan dahil ito po ay posibleng nagsilbing lookout during the incident. Bagamat hindi pa po ito identified, ay inaasahan po natin na makakapag-come up po tayo ng composite sketch base na rin po doon sa description po ng mga nakakita po sa kanya. At we are closely coordinating with the Armed Forces of the Philippines for the immediate arrest po nitong dalawang identified personalities po natin. At tuloy-tuloy po yan yung ating pursuit operation habang hinahanda po natin
yung mga papeles para makapagsampa po tayo ng reklamo laban dito po sa mga na-identified na suspects. Okay, ma'am. Tungkol naman po sa sunod-sunod na bomb threat na natatanggap dito sa Metro Manila na pawang mga government office ang nakakatanggap. Ano po ang assessment niyo po dito? Tama po kayo, ma'am. Nung isang araw po ay sunod-sunod po yung bomb threat na naitala po natin at yan naman po ay nirespondihan lahat po ng PNP at nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo doon sa mga tinatanggap po natin na mga email dahil itong mga bomb threat po na ito ay kinors through the email at base po sa ating investigation ay ito pong email na ito lalong-lalo na po doon sa isang nagpapakilalang Takahiro Karasawa na isang di umanong Japanese lawyer ay fake po ito at in fact noong September and October ay meron din po tayong na-monitor through our cyber patrolling na paikot-ikot at paulit-ulit lamang po itong email na ito at hindi lamang po ito limitado sa Pilipinas, meron din pong ganitong the same content po ng email sa South Korea, sa Taiwan, sa China. Kaya nakipag-ugnayan na po yung ating PNP Anti-Cybercrime Group sa ating mga foreign counterparts para matrace po yung origin itong email na ito. Kasi kung email yan, kumbaga traceable yan, di ba? Lalo na sa teknolohiya na meron tayo, lalo na ang PNP Cybercrime, sigurado naman po na matutukoy o matitrace niyo po kung saan nanggaling yan, ano ma'am? Yes, ma'am. Na-trace na po natin, ma'am, yung mga IP address, pati po yung domain na ginamit at na-trace nga po yan is outside of the Philippine jurisdiction. Kaya nga po yung ating ICG po ay nakipag-ugnayan na po sa foreign counterparts po natin para matrace at ma-identify po yung individual o grupo behind this email na pinapakalat po nila. So ma'am, ano rin po yung inilatag na security measures ng PNP lalo ngayong holiday season at kabi-kabila na ang mga party? Kasi syempre hindi natin maiiwasan, may mga scheduled party na. Ano po yung assurance din na mabibigay natin sa ating mga kababayan na hindi po mag-escalate itong pagpapasabog sa Mindanao? Yes, ma'am. Ang ating Chief PNP po, si Police General Benjamin Acorda Jr. ay nagbigay na po ng kanyang direktiba sa ating mga regional commander nung isang araw na miniting niya na sinabi po niya na i-intensify na po natin yung ating mga target hardening measures, proactive stance, lalong-lalo na nga po, papalapit na nga po itong mga Christmas-related activities. Kaya isusustain po natin yung ating maximum police presence diyan po sa mga places of worship, diyan po sa mga transportation hubs and terminals po natin, sa mga major thoroughfares at doon sa mga other areas of convergence kung saan inaasahan nga po natin yung influx ng ating mga mga kababayan. Kaya pagdating po ng December 15, ma'am, ay suspendido na po ang mga leave po ng ating mga pulis para siguro po natin na may mga sufficient number of PNP personnel po tayong nakadeploy sa mga areas of convergence po. So ma'am, kung suspendido po ang leave nila, ibig sabihin hindi rin po sila entitled doon sa yung mga naka-Christmas break tapos papalitan ng naka-New Year's break o naka-breakthrough, ganon? Naging practice po, ma'am, natin sa PNP na kapag darating po talaga bago magsimula yung simbang gabi ay talagang kansilado po yung ating mga leave at naiintindihan naman po yan ng ating mga pulis. But kung may mga emergency cases naman yan naman po ay papayagan. Kung sakasakali po tayo ay magbibigay ng kahit maiksing break, ay hindi pa rin po sila exempted at magkakaroon pa rin po sila ng patrol duties kung saan man po sila pupunta ng mga rehiyon po. Opo. So, ito po sa mga nangyari sa Mindanao at yung mga email po na yan, ano? Ano po ang mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan to look out for, suspicious activities, be more vigilant, Yes. lalo na po yung mga pumupunta rin sa ibang lugar, pumupunta sa mga istasyon. Ano po yung mga dapat nilang bantayan? Yes, ma'am, na muli ay nagpapaalala po tayo sa ating mga kababayan na pumupunta po sa mga matataong lugar, sa mga magbabiyahe po, ay maging alerto po tayo at maging vigilant po tayo sa ating mga gamit, sa ating mga kapaligiran. Kaya naman po, nung pag-iikot nga po ng ating GPNP, ay kinausap din po niya yung mga security managers at mga security guards natin at pinalahanan po sila na maging activity sila sa pag-i-inspect po ng mga bagahe, ng mga taong may mga suspicious na mga galaw. At kung meron po tayong makikita na mga
mga naiwang mga bagahe, mga bag, ay wag po natin yan na basta-basta buksan. Ipaalam po natin yan sa mga security officers po natin na makikita po ninyo at kaagad pong re-respondihan yan po ng PNP. At ang PNP naman po is fully committed para po siguraduhin na magiging ligtas at payapa po itong pagsalubong natin sa mahabang holiday season. At paalala na rin po ma'am sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa pag-share po ng mga unverified information para hindi rin po tayo mag-create ng unnecessary panic. At pinapaalala din po natin ma'am na mag-ingat po sa pag-disseminate ng mga maling information relating sa mga bomb threat po dahil may maaari po kayong kaharapin na kaso na mayroon pong pagkakakulong ng 5 taon at multa po ng hindi bababa po ng 40,000. Kahit yung banggitin mo lang, di ba, sa airport or sa kahit saang port, mabanggit mo lang na bomba, bombing, di ba, may kaakibat na pong parusa yan. Tama, sir? Ay, ma'am? Tama po ma'am, tama po. Okay, so ingat po tayo ha, mga kababayan, lalo na po may long weekend ngayon at Pasko na rin, malapit na po. So maraming salamat sa inyong oras, Police Colonel Jean Fajardo, Hepe ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police.